sa lugar, Panginoon, ng New Life Church Ministry. Maraming pong salamat. Kami, Panginoon, ay dinako mo upang dito ay muli i-acknowledge, kilalanin, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa sa mga lingkod mo na naririto, sa mga taong naririto, si Pastor CJ, Pastor Novi, Panginoon, sa lahat musicians, Lord God, salamat sa buhay po nila. Marami pong salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya na aming naranasan sa oras na ito. Patuloy po namin ihahayag ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, O Diyos. Hindi nagmamali, Panginoon, sa buhay po namin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. At patuloy po namin ina-acknowledge ang gabay at patnubay ng iyong Banal na Espiritu sa buhay po namin. Tunay na sinasabi ng iyong salita na kung kami hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya Lord, sa oras na ito na patuloy namin kinikilala by faith na ang iyong presensya ay nasa lugar na ito at ang Panginoon ay kumikilos at patuloy na gumagabay, Panginoon, patnubay sa buhay po namin. Marami pong salamat sa kagalakan na bumula sa iyo, Panginoon, sa kapayapaan at kapahingahan. Sabi mo, lumapit kami, Panginoon, at kami ay magkakaroon ng kapahingahan. Salamat po, O Diyos. At sa oras na ito, binawasan na rin po namin ang mga plano kami. Wala sa karapatan sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Patuloy po tayong sumamba at papuri sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sino po ang namamangha sa kabutihan ng ating Diyos? Hallelujah. Express natin ang ating pagpupuri, pagsamba sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Come on, let's clap our hands.
damdamin sisigaw sa buong mundo ang iyong kabutihan. Yes. Dapat kang tumanggap ang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let's pray, worship Him. Sinasamba kita, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo, sa'yo, binigay ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, binigay ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, binigay ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ay tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, binigay ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, ikaw lamang. Sa'yo ang aming awit, binigay ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo.
po tayo, church. Come on, ibuksan po natin ang ating mga labi sa oras na ito at pasalamatan po natin siya. Kapagkat sa tinapos sa gawa ng ating Panginoon, ay tunay na nararapat lamang sa ating mga pabuhay. Ilapit natin sa Kanya, ilapit natin sa Kanya, ilapit natin sa ating Panginoon. Nangangalan ko, nais ko, Panginoon, ay sambahin ka, O Diyos. Oras ng kapahinga sa PSL ng Panginoon. Pwede po ba panghawakan natin ang sarang tinapay sa oras kong ito? Jesus is very good and He is worthy of our praise. Kaya po tayo may kakayang umawit sa Kanya, kaya po tayo nakakalapit sa Kanya, kaya tayo nakakasamba. At good news, kaya tinatanggap ng Panginoon ang ating pagsamba. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil sa mga bagay na ito ay nararanasan natin yung kapunuan ng pagsama ng Panginoong Jesucristo sa atin. Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling talino, kundi kaya tayo nakakasamba ng tama at wasto sa ating Diyos na buhay, sapagkat ang ating tinutungtungan ay ang tinapos sa gawa ng Panginoon. Kaya sa hapon po ito, mga kapatid, mga manggagawa ng Panginoon, mga kabiyaya, sa oras po ito, magpapartake tayo ng tinapay at ang saro na sumisimbolo sa tinapos na gawa ng Panginoon. Tapos na. Yun po yung actual word na sinabi ng Panginoon. Tapos na. Kaya sa oras na ito, ideklara mo sa iyong katawan, tapos na ang sakit at karamdaman. Tapos na ang maalalahanin. Tapos na ang gawa ng kaaway, sapagkat tinapos mo na ito sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dalangin ko po na lagi po namin deklarasyon sa aming mga katawan na kami po ay masigla, malusog, maaba, pinagpala, kabubuhay ng mahaba, Panginoon. Ito ang aming deklarasyon sa oras pong ito, na wala mang isang sakit ang kayang makapanaig sa lugar na ito, at ang kagalingan ay dumadaloy sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, na sa oras pong ito, katagpuin mo po ang bawat isa. Unload our problem, unload our mga iniisip namin, Panginoon, at isinisigaw po namin, grace to it,
Grace, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, ang lumukod sa aming mga pagkatao, Panginoon. Walang pangalan ng diabetes, walang pangalan ng kahinaan, walang pangalan ng sipulan at upo ang lagnas sa oras na ito. Ang mga kasuwan ay pagkagalingin, lalakas at patuloy po nagtitindig para sa iyo, Panginoon. Yan ang aming pong pananampalataya sa oras na ito. At sa aming pong saro, dalangin ko po patuloy po na i-remind niyo po sa amin. Napaka-importante po nito. I-remind niyo po sa amin na kami po ay matuwid, banal, pinagpala ng lubusan sa pagharapan ng Panginoon. Dahil sa banal na tubo mo, Panginoon, ay patuloy kami lalapit na may kasiyahan at kasiglahan sa oras na ito. Ang sabi niyo po sa Hebrews, come boldly in the throne of grace, for we will find help in times of need, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we always thank you. We always thank you, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pasalamatan po natin, kawan. Buksan po natin ang ating labi. Pasalamatan natin ang tinapos sa gawa ng Panginoon. Pasalamatan natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon sa hapon po ito. We thank you, Lord. We thank you, Lord. At ang lahat ng gawa ng kaaway ay tapos na! Woo! We declare, oh God, we declare, oh God. Because of your great love, pinadala mo po ang Panginoon Kristo. Salamat ba na Espiritu sa revelasyon mo sa oras na ito. You are revealing something. Niyayanig mong aming Espiritu kaluluwa hanggang sa aming katawan upang patuloy na mag-response po kami, Panginoon, sa tinapos mong gawa. Nagpapasalamat po kami. Church, let us partake. Thank you, Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen. Talaga pong makapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Pasalamatan niya po natin ang Panginoon, Lord. Salamat sa ginawa mo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat naranasan po namin ang iyong presensya sa aming buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Amen. Palapakan niya po natin ang Diyos sa buhay. Come on. Hallelujah, Lord. Woo! Yes, God. Amen, amen, amen. Hallelujah. Lord, makikisuyo po sa ating sliding door. Pasarap po. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo sa oras pong ito. Sabihin po natin sa ating mga katabi, maging handa ka sa sasabihin ng Diyos sa oras na ito. Ito'y pawang patungkol sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen. Humiling po tayo ng pagtubay. Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. We thank you, Holy Spirit. Kung hindi po dahil sa iyo, hindi po kami makakatanggap ng lubos-lubos sa oras. Sa pagsamba kanina, naramdaman po namin patuloy na dumadali kami, mga personal po kami, mga pinagdadaanan. Pero sa oras pong ito ay inuhulog po namin, itinatapon po namin. Kagaya po ng sabi nyo sa inyong mga salita, casting all our cares upon you because you cares for us, Lord. Kaya inahagis po namin ang mga alalahanin pong ito, mga pagod ng katawan. Lord, dumaloy ang kalakasan sa bawat isa sa amin sa oras pong ito. At dalangin ko po na habang sila po ay nakikinig ng iyong mga salita, kami po, hindi lamang po kami natututo, hindi lamang po nalalaglag yung mga
principle na mali, kundi pinadadalo niyo po sa amin yung grace life, Panginoon, upang kami po ay maging katulad ni Paul, na ang sabi niya sa 1 Corinthians 1:15 na not I but Christ in me, Panginoon. Kaya kami po patuloy na nagsisigasig, mangaral lang yung salita, magbahagi naman yung salita, magpunta sa church, at sumambat, magsama-sama kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Dadaloy ang revelasyon niya sa oras pong ito at naniniwala po ko dyan. Amen. Ito na po ang ating session 2 under module 7 o yung katuruan po natin na sola gratia, nothing but grace, grace plus nothing. Amen. Ang ating pong buhay Kristiyano ay nakasalalay sa tinapos ng gawa ng ating Panginoon. Andyan po yung ating solid truth, solid teaching, solid grace-filled life. At pinatitibay po nito yung ating pong buhay Kristiyano under God's grace. Amen? So ito na po yung part 2. Pinag-aralan po natin last Sunday. Una po, basahin po natin. Come on. Being learner of grace makes you diligent. Pasisipagin tayo ng bigaya ng Panginoon. Pangalawa, pinag-aralan po natin, being learner of grace teach you how to handle Scripture correctly. Ibig sabihin, tinuturuan po tayo ng biyaya na ihati-hatiin ng tama ang kanyang mga salita. At pangatlo po, pinag-usapan po natin, unveiling happens when you become learner of grace. Ibig sabihin, nabubuksan ang ating isipan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, bawat pag-aaral po natin, dalangin po natin, nabubuksan yung ating kaisipan sa mga bagay na pagtungkol kay Jesucristo. Amen? Kaya nga po, kahit ano pong gawin po natin, lagi po natin sinasabi ito, the gospel of grace is a revelation. Sabihin nyo nga po, revelation. Kapahayagan. Unless Christ revealed to you, hindi po natin maunawaan ang gospel of grace. Amen? There is no way you can understand it unless ipahayag po. Kaya pong hapon pong ito, pag-uusapan po natin yung napakagaling. Tutuloy po natin ito, yung 4 and 5. Pero gusto ko pong maintindihan po natin yung original sin. Ang original sin po, tingnan po natin sa screen, ang original sin po ay, sabihin po natin, pride. Pride, di ba? Ang pride po ay patungkol sa ating sarili. Yan po ang original sin. Wala pong ibang original sin kundi pride. Diyan nagsimula ang lahat ng kasalanan sa pride. Bakit po? Nakita po natin na si Lucifer, di ba po ang sabi po sa Isaiah 14:12-14, sa Tagalog po yan, o magningning na bituin sa umaga. Yan po ang tawag kay Lucifer. Yan po morning glory. Yan po ang tawag kay Lucifer. Morning glory. Anak na bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw ang nagpasuko sa mga bansa. Alam niyo po ba kaya mahihina ang mga bansa ngayon? Hindi po dahil mahina ang presidente, hindi dahil mahina yung ekonomiya o administrasyon ng bawat bansa, kundi dahil kay Satanas. Dating Lucifer, naging Satanas. Yan po ang ultimate problem. Kasi sino po may hari sa mundong ito ngayon? Ngayon po sino po ang hari sa mundong ito? Na sinasabi ng Bible, the prince and has the power in this world. Walang iba kundi si Satanas. Kaya tayo nandito sa mundong ito para ideklara, i-dispense yung paghahari ng Panginoon. Hello? Kaya magulo ang mundo pong ito. Tatapatin ko na po kayo, hindi po pabuti ang mundo. Pasama ng pasama. Kaya lamang po hindi pa dumadating ang Panginoon kasi nandito pa tayo. Pero the moment na tumunog ang trompeta, tinawag tayo at nagkaroon ng rapture, ang mundong ito ay mapapasailalim sa 7 taong kasalanaan at 7 taong kapighatian. Yan po yung 7 years of tribulation and coming. Pero hindi po natin yun mararanasan. Ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya ang sabi po dyan, basahin po natin, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng bituin ng Diyos,
ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok at natagpuan ng Diyos sa malayong hilaga. Next verse, sabi po dyan, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Alam niyo po, sinasabi lang dito ni Lucifer, magiging Diyos ako. At higit sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya po siya bumagsak. Yan po ay pride. Amen. Kapag lahat ay patungkol sa iyo, yan po ay pride. Eh alam niyo po, basahin niyo po ito. Sa Genesis 3:5, napag-aralan na po natin ito ng created life. At sabi po dun, sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung nakakain kayo ng, sino po yung makakausap niya dito? Yung dalawa, si Adan at si Eva. Ito po yung deception ni Satanas dun sa dalawang. Sabi niya, kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman nyo ang mabuti at masama. Ang tanong ko po, pinag-aralan na po natin ito, review. Katulad po ba si Adan at si Eva, perfectong espiritu, perfectong soul at perfectong body nung sila ay nilikha? May hahanapin pa? Wala na. Alam nyo po, kahit sa ating buhay, Satan will make us believe for things they will already have. Yung mga bagay na meron na tayo, yun yung kasinungaling ang gagamitin sa atin ng Satanas at ang Diablo. Hello? Amen? Yung pride, papasok yun kapag naniwala ka dun sa mga bagay na meron ka na. Amen? Sinabi sa inyo ng Panginoon, ikaw ay malinis, matuwid, pinagpalat, banal, pero ipapakita ni Satanas yung mga bagay na pangangailangan mo sa buhay, tama? Pero ang sabi ni Jesus, kapag meron ako, nasa inyong lahat. Hello? Siya ay naghirap para tayo ay yumaman, pero ang ating mata, titingin sa mga surroundings natin. Kasi ang sasabihin sa Satanas, wala ka naman na. Kulang ka. Marami kang utang na. Papasok ang pride. Gagawin mo. Kaya ang original sin po ay hindi po kung ano-ano, pride. Kaya pag-usapan po natin to. After the fall, what was man's first work related to God? Ano ang kauna-unahang ginawa ng tao nung sila ay nahulog? Papunta po ako sa, mamaya po magkukulminate ito. Bakit bumabalik tayo sa story of Genesis? Ang sabi po dyan, ano ang unang gawa ng tao sa kanyang sarili? Alam niyo po? Nung sila ay nagkasala, anong unang ginawa nila? Man's clothed themselves with fig tree. Specific po dinamitan ng tao ang kanilang sarili ng, ito po yung mga tanong. Sabi po dyan, sino ang unang gumamit ng fig tree or fig leaves? Tao. Saan ginamit ang fig tree? Pantakip sa kahubaran. Ngayon po, pag-uusapan natin itong fig tree at mamaya magkukulminate po ito at makikita po natin bakit ang learning full grace ay binabasag yung mga katuruan dito. Tignan po natin ito. Meron po tayo sa hermeneutics ng rule of first mention, yung unang nabanggit. Kaya pag-uusapan po natin yung unang nabanggit ang fig tree. Saan daw po unang nabanggit ang fig tree? Kita nyo na po. Saan unang ginamit ang fig tree ng tao? Para saan? Pantakip ng kahubaran. Ibig sabihin dati, hindi nahiya. Walang mali siya. Pero dahil nung dumating ang kasalanan, pumasok ang mali siya. Amen? At sino ang nagdamit sa kanilang mga sarili? Tao. Gawa ng tao? Yes. Gawa ng Diyos? Hindi. Yan po ang babasagin natin sa hapon pong ito. Alam niyo po, may napakaganda pong passage sa Bible na binanggit ang fig tree. Pero makikita niyo po dito, sa hapon pong ito, bakit yung fig tree ay man's work. Tingnan po natin yan. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Ano po sa Tagalog yung hungry? Gutom. Umaga daw, gutom ang Diyos. Ito ba yun? Pag umaga, gutom tayo, right? Naghanap tayo ng pagkain. Seeing a fig tree by the road, he went up to it but found nothing. Doon sa fig tree na yon, kasi yung fig tree po na to, meron niyang bunga. Pero wala siyang natagpuang bunga. Kaya ang sabi ng Panginoon, then He said to it, may you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. Ibig sabihin, namatay yung fig tree.
Ngayon po, papatunayan ko po sa inyo na may mali dito sa fig tree. Pero alam niyo po ba itong passage na to? Maraming denomination, maraming church ang nakapagbigay ng ibang salin dyan. Kasi hindi nila inaaral yung buong kabuuan ng Bible. Ang sabi po nila, di ba makikita no, pag gutom, galit. Tama, mali. Di ba pag gutom ka, mainitin ang ulo? Ganun ang sinasabi nila kay Jesus. Na kasi si Jesus daw, kaya siya mainitin ang ulo. Kasi gutom. Pero hindi ho, may ibig sabihin po itong passage ito. Patutunayan ko po sa inyo. Ang fig tree po, ayan po yung fig tree. Ang fig tree po ay nauuna po ang bunga bago ang dahon. Kaya nung nakita ni Jesus na yung fig tree ay may dahon pero walang bunga, ang sabi ni Jesus, may mali. May mali. At ang sinasabi lang ni Jesus dito, nung dumating ang kasalanan, merong abnormality na pumasok sa mundo. Hello? Are you with me? Kasi ang unang pagkagamit ng fig tree ay man's work. Hindi pinapatungkulan ng passage na ito na dahil galit si Jesus, na-bad trip siya dun sa fig tree, sinumpahan na hindi. Pinapakita nito yung man's work, yung sariling gawa, na nakita natin sa Genesis na unang ginamit ng tao pantakip sa kanilang kahubaran. Totoo po ba, nung nagkasala po tayo, kulang-kulang tayo? Tama? Kulang-kulang tayo. Walang kasapatan. Kaya pumapasok ang pride kasi hindi, piling natin, hindi tayo kompleto. Tama? Kaya titignan niyo po yung kwento ng Samaritan woman. Diba? Ang sabi ni Jesus, pengi ako tubig. Pinaparaphrase para mabilis na lang po tayo. Pengi ako ng tubig. Wala naman siyang balon. Wala naman siyang tapayan. Yung lalagyanan ng tubig, wala siyang aquaflask. Si Jesus. Pero yung babae, yung aquaflask niya, grabe malaki. At alam niyo po ba na yung babae, dahil nga po, chismis siya ng mga tao doon sa lugar nila, nag-iigib siya ng tubig, 12 noon. Katanghalian, yung wala, kasi maingat po sa Israel nag-iigib siya ng tubig, 12 noon, at doon siya kinagat po ni Jesus. Ang sabi niya, pengi ako tubig. Sabi niya, Ginoo, bakit ka nakikipag-usap sa aming mga Samaritana? O di ba bawal yun? Bawal ang bawal mag-usap-usap ang Hudyo at Samaritana. Kasi po mga Samaritana, mga Hudyo na nagkasawa ng mga Hintil. Ito yung mga Samaritan. Ngayon, kinakausap siya. Ang sabi niya, alam mo ba, pwede kitang bigyan ng tubig na kailanman na hindi ka mauuhaw. Nakita niyo po yung shifting? Una, humingi si Jesus, pero ngayon, siya na yung magbibigay ng tubig. At alam natin na hindi yun yung tubig na pinapatungkulan dito. Yun po yung tubig ng buhay. Ano pa mo? Nangyari niyan, sabi niya, pengi naman po ako niyan. Sige, sabihin mo sa iyong asawa. Ang sabi niya, wala po akong asawa. Totoo ba yung sinasabi ng babae? Yes. Ang sabi niya, totoo. Wala kang asawa sapagkat yung kinakasama mo, pang-5 na. Nakikita niyo po, nung nagkasala ang tao, nagkaroon po tayo ng hindi kasapatan. Naghahanap yung babae ng kanyang pangangailangan. Una yung tubig, yung material, pero yung joy sa buhay niya. Kung hindi siya nakausap ni Jesus, makakasampu pa yan. Kasi hindi sapat. Ganun yung nangyari nung tayo'y nagkasala. Kayod ng kayod, man's work, ano man ang gawin natin, hindi sasapat. Amen? Kaya ang dapat po natin unang malaman sa hapong ito, pang-apat po. May 3 na tayo last Sunday, right? Yung pang-apat po natin, learning full grace removes pride in our lives. In our lives. Na ang kasapatan natin, alam natin kay Jesus lamang natin matatagpuan. Alam niyo bakit po tayo napapagod? Hindi po dahil nakakapagod talaga yung ating ginagawa. Kasi may mga bagay tayong ginagawa, hindi natin ibinibigay sa Kanya. Yung trabaho tinatangkilik natin, kaya tayo nagtatrabaho ng sobra-sobra kasi hindi laging sapat. Hello? Hindi laging sapat. Pero kapag natutunan po natin ng pag-aaral ng full grace, tatanggalin niya yung pride. Hindi laging about sa'yo. Hello? Hindi laging about sa atin. Natatanggalin niya yung pride na yun upang umasa tayo dun sa source
ng ating pangangailangan. Yun po yung binabasag ng full grace, yung ating sariling gawa. Hello? Tahimik po Amen? So, tingnan po natin, number 5. Learning full grace, remove religion, mentality, and us. Itabi niyo lamang po yung fig tree, babalikan po natin yan ulit. Tingnan po natin, bakit po kapag tayo po ay nag-aaral ng full grace, tinatanggal po yung reliyosong pananaw at pag-iisip sa atin. Kasi ano po bang religion? Basahin po natin ito. 2 Timothy 3:5. Having a form, sabihin nyo a form of godliness, but denying its power, having nothing to do with such people. Alam niyo po bang religion ay about sa form, forma, ayos, gawa. Ang Greek word po niyan ay morphe, na ibig sabihin ay shape and exterior. Kaya alam niyo po ang religion, pag sinabing religion, bawal sa kanila yung ang pastor ay nakapantalon. Bawal sa kanila yung pastor ay naka-t-shirt o naka-polo lang na para bang pambagets. Bawal sa kanila yon kasi ang tinitignan nila yung form, pero bulok ang loob. Tama? Tama ba? Tanong niyo po sa ibang, sa labas. Pag may tumayo po ditong pastor na naka-Amerikana, naka-long sleeve, naka-slacks, at at tumayo po, sino po paniniwalaan nila? Sabihin nila si pastor na isa ay para pupunta lang ng SM, o yung pastor na naka-Amerikana. Right? Sabi na, yun yung pastor, yung naka-Amerikana. Lahat naman po naka-Amerikana, tama? Walang uniform ang pastor. Hello? Kasi ang religion about form. Alam niyo po ba si Jesus, sabi po sa Bible, katulad lang siya ng karamihan. Nothing special sa kanya. Kasi normal siya. Hello? Hindi siya dumating na parang, wow, parang, hindi. Pag binasa niyo po sa Bible, ang itsura ni Jesus, normal. Kasi gusto niya makarelate sa tao. Hello? Pero ang religion, ginawa tayong form. Kaya sabihin, bakit nagpapakanta kayo dito ng mga, kung ano mga ano? It's about form. No? Basahin po natin ito. 2 Timothy 3, Matthew 15:1-6. Pagkatapos, lumipat kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya'y tinanong nila. Anong tinanong? Bakit nilabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Ang konsepto pong ito, hindi sila nakapaghugas ng kamay. Kaya sinabi ng mga Pariseo, ang mga Pariseo sila yung para mga sila yung magagaling pagdating sa kautusan, spirituality. Sadducees, sila yung para sa government. Yung mga Pharisees, bakit yung nilalabag na dapat pagkakain ay maghuhugas muna ng kamay? Take note, hindi po laban si Jesus sa paghuhugas ng kamay. Ang laban si Jesus na makikita niyo po dito, yung una kay Diego, sabi niya, katuroang minana natin sa ating mga guilty po tayo dito. Sabihin niyo po, kapag may patay, nagwawalis kayo, hindi. Kasi sabi ng matatanda. Pero sinabi ba yung Bible? No. Right? Kasi mahilig ang tao sa religion. Mahilig ang tao sa gawa. Bawal magsampay, pag ganito, bawal ganito. Yun yung binabasag ng grace, na hindi tayo nakaayon sa tradition and religion, nakaayon tayo sa katotohanan. Di ba nga sabi, we worship God in spirit and sa spirito at katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Kaya po tayo dalangin po sa pag-aaral po natin ng full grace, nawawala po sa atin yung mentality ng tradition at religion. Kaya po tayo, hindi tayo mga reliyosong Kristiyano, tayo ay seryoso. Sapagkat sa biyaya ng Panginoon, lagi tayong seryoso. Amen? Kaya sabi niya, kumain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Hindi laban si Jesus doon sa paghuhugas ng kamay. Ang laban siya doon sa tradisyon at relihiyon na pinapakita ng mga Pariseo. Tignan niyo po ito, paano ko po nasabi? Ang sabi po dito, sinagot sila ni Jesus,
Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi niya ng Diyos, igalang mo ang iyong mga ama at ina, at ang sino mang lumalait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Next verse, sabi dito, ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihahandog ko na sa Diyos. Hindi na ninyo kailangan tulungan ng kanyang mga ama at ang kanyang ina. Ibig sabihin po dito yung parang sustento. Kapag, di ba, totoo naman po yung nag-aasawa, nagsusustento. Yun po yung sinasabi ni Jesus. Pinawawalang kabuluhan niyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Ang sinasabi lang ni Jesus dito, pa-tradisyon pa kayo, pa-relihiyon pa, pero bulok naman ang mga ugali nyo. Hello? It speak with us. Lahat tayo guilty dyan minsan. Tama? Hello? Kaya ang sabi niya po dito, pabibilisin na lang po natin. Pinalapit ni Jesus yung mga tao. Ang sinabi sa kanila, pakinggan niyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao ay hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Hindi yung pumapasok sa atin. Yung kasi dadaan, alam niyo po ba ang galing Jesus? Sinabi niya dito, dadaan yan sa stomach at sa tiyan at ilalabas yon, di ba, na dumi. Pero alam niyo po ba, questionin po natin ang ating mga sarili. Di ba po, yung mga sinasabi natin, yun yung nagpaparumi sa atin. Right? Laban po ba si Jesus sa paghuhugas ng kamay? Hindi. Ang laban siya dun sa sinasabi ng tradisyon at relihiyon na hindi naman nakikita sa pagkatao natin. Nakikita niyo po yan? Kaya po, ito, you can be religious but not righteous. And you can only be righteous in Christ Jesus. Amen? Kaya ang nilalabanan ng grace yung gawa natin. Gawa ka ng gawa, pero wala naman si Kristo, yun ang nilalabanan ng grace. Laban pa siya sa masisipa? No. Kahit 24/7 ka pa, kaso lang, ang sinasabi niya, nasan ako dyan? Amen? Nasan ako sa ginagawa mo? Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo itong bagay nito. Babalik po tayo sa Genesis at i-culminate na natin yung mga natutunan natin. Una, learning full grace will remove pride in our life. And number two, learning full grace will remove the religious mentality sa ating buhay. Basahin po natin ito. Genesis 4:11. Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. O Cain sa Tagalog. She said, with the help of the Lord, I have brought forth. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Cain? Ang ibig sabihin po ng Cain ay prized son. Ibig sabihin, syempre pag panganay, di ba? Gusto yan. Sa mga Chinese, gusto nila ang kanilang unang anak ay lalaki kasi nga yun yung magmamanay, magdadala ng apelido, and so on and so on. Ganun din po, dyan nagsimula yan. Kasi kauna-unahang anak nila ay lalaki na si Cain. Ngayon, ang next verse, sabi, later, she gave birth to his brother Abel. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Abel? Meaningless. Hindi po ito walang kabuluhan, hindi walang halaga, walang kapuluhan. Ibig sabihin, wala lang. Parang walang meaning. Parang ganon. Pero hindi walang kabuluhan. Makikita niyo mamaya bakit ang pangalan ni Abel ay wala lang. Meaningless. Sa ibang translation, ang sabi po doon, vanity. Vanity. So, huwag niyo nang pangalanan yung anak ng Abel. Amen? Kala natin dahil nasa Bible, okay yan. Alam niyo po ba yung Jacob, hindi magandang pangalan yun. Kasi ang ibig sabihin ng Jacob, grabber, the supplanter, deceiver. Hindi lang may Christian. Di ba na Christian na si Jacob? Kaya hindi lahat ng nasa Bible ay nasa Bible yan eh. Alam niyo yung meaning. Right? Diba? Kasi ang naborn na din na si Jacob, Israel na ang pangalan niya. Amen? Israel. Kaya hindi maganda yung Jacob. Sabi po dito sa Genesis 4:35, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh. Nang ani niya kasi farmer ito, si Cain. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Ibig sabihin siya naman po ay siya yung nag-aalaga ng mga hayop, tupa.
Pinatay niya ito at hinandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Pambata ho ito. Pero alam niyo po, napaka-mouthful nitong mga verses po ito. Dumating ang pagkakataon, naghandog sila. Si Cain ay farmer. Ano ang binigay niya? Yung pinaka-mainam. Ang dating turo natin, mga lanta-lanta lang yung pinagkaloob ni Cain, kaya hindi siya tinanggap. Diba? Ganun po no Sunday school. Hindi, pinaka-the best din yun. Yung mga inihandog niya, kasi hahandogan nila si Yahweh. Ikaw ba maghahandog ka? Pero ayaw mo ma-impress ang Panginoon? No. So, pinaka-the best din. Nakita yung effort. Pero si Abel, ang inandog niya yung panganay sa pupa o yung at kinatay hinandog sa Yahweh. At sino po ang kinalugan? Si Abel. Ang sabi niya, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng hindi lang galit, matindi ang galit. Gustong manakit. Diba? Ganyan si Cain. Kaya ang sabi po dito, God spoke to Cain. Why this plan? Babalikan po natin yan. Alam niyo po, mapatunayan ko po bakit po hindi tinanggap yung handog ni Cain at yung handog ni Abel ay tinanggap. Kasi po, pwede natin sabihin na yung paghahandog ni Cain ay Cain's way, man's way, sariling kakayanan, sariling kagustuhan, sariling paraan. Diba? The pride son believed that he can approach God by his own works. Kasi ano po bang tinatanggap lang ng Diyos? Isang God's way. By works, Abel, sabi niya, the meaningless son believes that he can find life by doing it by God's way. Kasi alam nito mga to kung paano maghandog kay Yahweh. Paano naman nila natutunan yun? Sila yung anak ni Adan at ni Eva, tama? Meron pang paghahandog na binanggit. Alam niyo po, papatunayan ko po ito po. Oh. Ang sabi po dito yung words. They clothed themselves with halaman. Bumabalik tayo sa Genesis. Sino ang gumawa at nagdamit ng fig tree? Fig leaves? Tao. Dinamitan nila yung sarili. Man's work. Sinisimbolize yung sariling gawa ng tao. Pero alam niyo po, after po nun, ano po bang ginawa ng Diyos? Kumakay ng tupa, inayos, dinamitan sila. Yun yung kauna-unang paghahandog na nagawa. By the blood of the animal. Kaya alam nito mga to kung paano maghandog sa Diyos. Nakikita niyo po? Nakikita niyo po yung importansya ng fig tree, ng animal skin. Hindi kailanman tatanggapin ng Panginoon yung sariling gawa ng tao. Ang tatanggapin niya yung gawa ng Diyos. Foreshadowing po ba ito ng mangyayari in the future? Yes. Na si Jesus ay ihahandog para sa paghuhugas. At hindi lamang covering, pag-aayos ng lahat ng kasalanan. Kaya akala natin, ay itong mga bagay na ito, wala-wala lang. Meron po yung malaking epekto. Ang fig tree, ang halaman na paghahandog ni Cain, sariling gawa. Kaya hindi tinanggap ni Yahweh, ang tinanggap ni Yahweh o ng Diyos ay yung paghahandog na siya ang may gawa. Amen? So, si Abel na meaningless, natagpuan niya ang meaning niya sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Hello? Pero ito po pinaka hindi natin napapansin sa kwentong ito. Pero ipapakita ko po sa iyo. Sabi po dyan, God spoke to, hindi po ba ito grace? Hindi po ba ito grace? Na sa kabila ng hindi tinanggap ni Yahweh yung handog ni Cain, kinausap niya. Ang turo natin ito, galit ang Diyos, kaya kinuusap si Cain. No. This is an act of grace. Papakita ko po yun. Sabi po dyan, why this tantrum? Why this suckling? Pag-iimugtog, parang pag-ano ng galit. If you do well, you won't be accepted. Kung ginawa mo bang tama, hindi ka pa tatanggapin. Tama naman, di ba? Kasi alam nila yung paraan ng Diyos sa paghahandog. Na ang paghahandog ay sa pamamagitan ng dugo. Hindi sa halaman. Baka akala ni Cain, pampakbet to. Masarap na mga gulay. Talagang best of the best. Salad. No. Hindi na-impress doon ng Panginoon na
by the blood, kasi yun ang sumisimbolo dun sa anak niya na mapapato sa krus ng Kalbaryo at dadanak ang dugo para maligtas ang lahat ng banal. Nakita niyo po dito, religion gets angry when their works are not recognized. Totoo ba ito? Pag hindi kayo nare-recognize, galit kayo. Oo, di ba? Kasi effort mo yun eh. Di ba? Kaya nga yung mga, di ba meron ngayon sa TikTok, ang ginagawa nila, sila yung nagdadala ng pagkain, sasabi niya, ka dito. O, kunwari, ikaw magbibigay sa akin yan, ulitin, malalabas ka, kakatok ka, tapos sabi mo, honey, meron akong bigay sa'yo. Diba? Kasi hindi nare-recognize yung effort nila. Effort na hindi nare-recognize, alam niyo po ba yung religion and works yun. At yun ang hindi po nararapat sa atin. Pero babalikan po natin ito kasi po may magandang mensahe po dito. Ang sabi po dito, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. Sabi nga, tingnan nyo, may kasalanan. Pero alam niyo po ba itong sin na ito ay hindi lamang po yung kasalanan na harmartiya o yung kasalanan gawa. Yang pong sin dyan ay sin offering. Kasi sa Hebrew po, ang word na sin na yan ay kata, na ang ibig sabihin ay sin offering. Ang sinasabi lang ng Panginoon, pasisimplin ko na po para po hindi tayo mahirapan. Ang sabi po dito, kung ginawa mo ba ang tama, hindi ka ba tatanggapin? O eto, ibibigay ko sa iyo yung pagkakataon na maghandog ng tama. Ayan, sa pinto mo, kumakatok, crouching. Yung tupa, kumakatok na, ihandog mo na sa akin. Yan po ang paraan ng Diyos at pagmamahal niya sa tao. Hindi niya kailanman kinondem si Cain. Binigyan niya ng pagkakataon si Cain na maituwid yung tamang paghahandog. Sino pa rin ang nagbigay ng kanyang paghandog? Ang Diyos. Kaya ang paghahandog po natin ay nanggaling sa iisang paghahandog at pagbibigay. Yun po yung nagbigay ang Ama at ino-offer si Jesus Christ para tayo maging katanggap-tanggap sa Kanya. Amen. Yan po ang ginagawa ng grace. Binibigyan niya ng pagkakataon na maghandog. Yung sin dyan, hindi kasalanan. Sin offering, parang yung nasabi, Pastor. Tignan niyo po sa Young's Translation. Sabi po dito, and Jehovah said unto Cain, why hast thou displeasure, and why hath thy countenance fallen? Is there not, if thou dost well, acceptance, and if thou dost not well? Bakit po ganyan yan? Kasi po literal po yan. So, sinalin po yan word for word. At the opening, a sin offering is crouching. Ibig sabihin, kumakatok, kumakamot na dyan, ayan na yung tupay, handog mo na. Para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa akin. Hello? Akala ho natin na galing ang Diyos sa Kanya, pero ito po yung pinapakita na mahal ng Diyos ang tao. Kahit nagkamali si Cain ang paghahandog, ang sabi niya, maghandog ka ulit. Yan yung tamang paghahandog. And God is always giving us a second chance, and a second chance, and a chances para may pakita natin na hindi gawa natin ng magpapakita sa Diyos na katanggap-tanggap ka yung ginawa ni Yesu Cristo. Kaya alam niyo po, you can never be wrong sa teaching na po ng grace. Bakit? Ang tinatanggal po natin yung mga personal, yung pride, yung religion, yung tradition, tinatanggal sa atin ng Panginoon upang maipakita lang natin si Jesus ang bida sa lahat ng gagawin po natin. Amen? Alam niyo po, pag nagsimula po tayo bumabad pa sa biyaya ng Panginoon, yung pagod po natin sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw ng buhay, papalitan niya ng galak at sigla. Sapagkat nakikita po natin, hindi na ako ang bida. Si Jesus na ang bida sa aking buhay. Amen? Kaya alam niyo po, God is a God of chances. Alam pa sa atin na tayo po ay namumuhay na sa biyaya. He will always give you a chance na i-correct yung mga bagay-bagay. Ang tanong, are you willing to do it? Amen? I wish na si Cain ay ginawa yung paghahandog, pero alam po natin nangyaring storya. Kesa naghandog, ano pong ginawa niya? Pinatal niya si Abel. And that is the first recorded murder in the Bible. Alam niyo po ang religion pag pumasok sa atin, kasi pride, kasi sarili natin gawa, papatay. Papatay ng mga relasyon, papatay ng ating relasyon sa Panginoon una, sa relasyon sa paligid natin, sa mga gawa. At
makikita niyo po pag lumalayo tayo dun sa biyaya ng Panginoon, nakikita natin unti-unting bumabagsak yung lahat ng bagay sa atin. Hindi dahil pinarurusahan tayo ng Diyos. Hello? Hindi ganun ang Diyos sa kilala ko sa Bible. Pero dahil may consequence ang sin. Right? Hindi po ang Diyos nagpadala nun. Never ever niyang gagawin yun kasi ikaw ay iniligtas niya na sa sumpa ng kasalanan. Right? So kung lumayo ka sa Panginoon, it's not because God is teaching you. Ayan, pinadala ka ng gano'n. Sapat ang salita ng Diyos para turuan tayo. Amen? And learning full grace will remove our pride, will remove our religion and tradition sa ating buhay para the end of the day, hindi glory to me, kundi glory to God and always to God. Amen? Kaya nga po ating kaligtasan ay hindi lamang sa biyaya, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ni Jesucristo sa ating buhay. Amen? Tumayo po tayong lahat. Amen? Nakita niyo po yan, Cain's work, Abel's work. Amen? Hindi kailan matatanggapin ang gawa ng tao. Kaya huwag po natin ipilit na gumawa sa Panginoon. Kundi tayo po ay umasa sa biyaya ng Panginoon. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, na lahat ayong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamataya, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Iniklara po natin dito sa hapon ito. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Come on! May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Tingnan mo natin ang mga Jesus. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo.
Kung meron lang po kami mga pagsaminin pride sa oras pong ito, pride na gagawin po namin ang mga bagay, gagawin po namin yung business sa parang alam namin, Lord, in the name of Jesus, humingi kami ng tawad. At inahayaan po namin ang iyong kamangyarihan na siyang lumukulong namin, Lord. Pagawarin mo po kami kapag kami po ay patuloy na nag-iisip na mas mataas kami sa mga plano mo, Panginoon. Na mas mataas kami sa pwede mo gawin. Nagulutan kami na mayroon mga katutuan ng buhay na binagong ito. Mayroon gagawin ka sa aming buhay na eto na lang kami. Mag-church na lang kami every Sunday. No, that is a lie. Hindi lamang tayo naparito sa church para mag-church lamang. Narito tayo with one purpose, to make disciple. To make disciple. This is the ultimate reason why we do things, to make disciple. Kaya sa oras kung ito, humingi kami ng tawad, Panginoon. Kung may mga pagkakataon na yabang kami, at mga mapagpakas kami, at sinasabi namin, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to, no? Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan po namin ang pangunguna mo, kailangan po namin ang wisdom mo, kailangan po namin ang guidance mo on how we will do things. Hindi po namin kaya ng mga bagay dito. Maraming pong salamat sa katuwan mo nito. At naniniwala po kami na dahil sa iyong tinapos na gawa, ay patuloy po na mararamdaman at makikita po namin ang aming po katutuhan ng mga plano mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Malapakan po natin ang dakilang Diyos sa buhay. Amen. Ang magandang po muna mamuhulat sa ating pong pagpipigay sa oras pong ito. We always say, nakagaya tayo ng mga Macedonians. Amen. Ang mga Macedonians ng New Life. Amen. Macedonians ng New Life. Amen. Yung kapag bagamat tayo po ay nandun sa mga pinakamahihirap na buhay po natin, talagang alam po natin yan eh, matumal, walang benta, pero hindi po tayo dito nakasingin. Bakit hindi po tayo dun sa bigaya ng Panginoon? Kaya sa oras pong ito, kung ano man po ang kaya natin ibigay sa oras pong ito, hindi ikaw yan. Amen? Kundi ang bigaya ng Diyos. Kaya natin namin kayo, salamat sa bawat mga kamay, sa bawat mga ikapo at kaloob na ipagkakaloob sa kalagitnaan ito. Salamat sa pagkagpasasaya ang puso namin. Because we are the modern day Macedonians. We are the modern day Macedonians. We declare it right now. We are the modern day Macedonians. Nagpribilehiyo ko, Panginoon, na makabahagi financially sa gawain mo. Sapagkat alam po namin, this is for the perfect games. At para magawa po namin yung ultimate goal po namin as a follower, as a matrites, as a disciple of yours. To make disciple kami. Salamat po sa bawat centavos, 150, 500, 1,000 na ipagkakaloob niyo sa kalagitnaan ito. At naniniwala po kami na ito po ay response nila sapagkat sila po ay pinagpala mo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Ikaw, Diyos, ang mabuti ko Diyos, Islamet. Buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Salamat pa kayo! Lumalat pa kayo! Sabay, itaas sa ating sabay. Sabayan sa ating sabay. Sabayan, sabayan, itaas sa ating kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos.
Jesus.